Hello guys, basketball update. So pag-usapan natin yung apat na teams na nag-participate doon sa Davao. So merong invitational tournament na nagaganap. Nagsimula yan kagabi, no? Kahapon, Webes, at magtatapos yan sa Linggo. So 21 to 24. So kung kayo taga Davao City, pwede kayo manood dyan sa Yusef Gym, no? Sa Davao City. So, apat na PB teams ang nag-participate. So, parte yan ng celebration ng Kadayawan Festival. So, apat na PB teams, tatlong independent teams, at isang MVP teams ang nag-participate doon sa nasabing tournament. So, parang parte na yan ng kanilang postseason, no? At yung PBA, off-season ang PBA, October pa magsisimula yung conference. Tapos before that ay sa September gaganapin yung PBA draft. So itong apat na teams na ito, napanood ko kagabi sa Yusef Gym at bakit ko pinanood dahil interesado itong apat na teams na ito, no? Bukod sa interested itong mga teams na ito, ay itong teams na ito ay talagang paborito, no? Pagdating sa galawan or trades. So itong apat na teams na ito, yung kanilang roster ay hindi pa yan opisyal. So marami pa yung pagbabago, lalo na sa susunod na buwan. Dahil magsisimula na yung draft, tapos meron pang mga pagbabago, no? Mga trades na mangyayari. So, isa-isahin ko yung mga teams na nag-participate doon sa Davao. So, yung first game, yung Phoenix versus Blackwater. So, panalo yung Blackwater at itong Blackwater, coach pa rin nila itong si Jeff Carriazo. So, sa mga players, so nakita ko si Cedric Berfield, nagpakita talaga doon sa Blackwater kagabi. Tapos si Jen Mendoza. So si Jen Mendoza galing Magnolia, parang hindi yata na-renew ng Magnolia itong si Jen Mendoza. So napunta siya sa Blackwater. So parang nagta-try out ata to, no? Si Jen Mendoza. So maganda yung pinakita niya doon. So maganda wala sa Blackwater, itong si Tyrus Hill na nakita ko sa post ni Eric Dadas na nandun na sa rain or shine. So nandun siya sa practice nila, tapos nag-try out. Baka sakali makakuha ng roster. At itong si Mike Ayon-Ayon na nasa kabilang liga ata, no? So yun yung Blackwater. Tapos si Christian David, parang nakita ko noon, pero hindi naglaro. So parang hinihintay ni Christian David yung mga offers. So patapos na yung kanyang ewan ko, naka-renew na ba to? Natapos na yung kanyang kontrata next month. So mukhang merong hinihintay ng mga offers, no? Sa ibang teams ba o sa ibang liga sa overseas. So itong si Christian David, so hindi naglaro si Christian David. At samantalang itong Phoenix, may bagong silang head coach, si Willie Wilson. So parang palitan sila ng kasalukuyan coach. Yung isa gayon ay consultant. Tapos si Willie Wilson naman yung kanilang head coach sa Phoenix. Tapos naglaro na yung bagong player nila na si Francis Escandor. So si Escandor, taga Davao yan. Yung father niya, yung family niya, mga negosyante, tapos may-ari pa ng kilalang hotel sa Davao. So coincidentally, itong Phoenix. So itong Phoenix ay yung may-ari, taga Davao din, no? Yung Dennis Oy. So yung Phoenix naglaro na rin, no? Naglaro na si Francis Escandor. So, sa unang game, so panalo yung Blackwater. Tapos, sa second game,
nanalo yung NLEX laban sa nung kalaban nila Converge. So yung NLEX under Coach Jong Wichico. So nakita ko si Robert Bolick doon. So magandang pinakita ni Robert Bolick kagabi. Tapos nag-ambang din sila Cyrus Torres, sila Ramirez, sino pa ba yung si JB Bocod. So yan yung nasa NLEX. So yung NLEX, yung line-up nila, kompleto na yung ganun pa rin yung line-up nila, walang nagbago. Habang itong Converge, nagulat ako, nandun na pala si JB Casio. So akala ko na sa Black Waters itong si JB Casio. Veterano na itong si JB Casio. So baka natapos na rin yung contract niya sa Blackwater, napunta siya sa Converge. So yung si JB Casio sa papuntang Converge, hindi na bago yan, no? Ah, dahil yung team na pinunta ni JB Casio, yan yung pumalit na franchise doon sa Alaska. So yan yung dating Alaska, itong Converge. So baka kasama niya uli itong si Coach Franco, gayon din itong si Kevin Racal, pati itong si Daddy Ay, no? So itong si JB Casio, parang siguro nagta-try out din dito sa Converge para makakuha ng roster at makapirma ng kontrata. So nandun siya, naglaro si JB Casio, nagulat nga ako nandun siya. Akala ko nasa Blackwater. So yun. Tapos mula rin si Shawnee Winston. So si Shawnee Winston, nabasa ko sa article ng Speed PH, yung management ng Converge, management ng Converge ay may plano na kasuhan itong si Shawnee Winston. Bakit kaya, no? Dahil daw sa breach of contract, dahil hinindihan niya yung game sana niya, no? Dito sa Davao, itong si Shawnee Winston. Itong si Shawnee Winston, parang patapos na rin yung kanyang contract at nagre-renew na lang ito, no, sa Converge. Pero ang rumor ay meron ng hinihingi na kontrata na dapat lakihan daw yung kanyang sweldo. So nag-request ito na lakihan daw yung kanyang sweldo. Siguro dahil ilang taon na rin itong sa liga, itong si Shawnee Winston. So wala siya doon sa Converge. So ang alam ko, baka nasa ibang bansa ito. At sabi daw, meron daw inihida na injury yata, no? So itong Converge, parang meron na silang plano na makakasuhan itong si Winston ng breach of contract, no? Dahil nga hindian niya yung game niya sana, no? Dito sa Davao City. So yun, alamin natin sa mga susunod na araw ang update dito kay Shawnee Winston. So yan yung apat na teams na nag-participate dyan sa Davao Invitational Basketball Tournament. So meron pa yan mamayang gabi, laban. So mamayang gabi, ang maglalaban mamaya, tatagal ito hanggang linggo. 4-day event ito, basketball event. So day 2, mamaya, Phoenix versus Converge. First game, alas 5. Tapos pagka alas 7, NLEX versus Blackwater. So, sa palagay nyo, sino yung mananalo dito, no? Tatanghaling championship dito sa tournament na ito. Ako sa palagay ko, parang ang paborito dito, NLEX. So, NLEX yung mukhang favorite contender para sa championship sa basketball tournament sa Davao City. So, yan guys ang update, no, sa laban, no, sa apat na teams na nag-participate sa Davao. So, yan guys, at napause na ako guys. So, kita-kits sa next video.